Breaking news! Grabe talaga ka-advance mag-isip. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon matapos ang nakakagulat na moves ngayong araw. Ito matindi mga kababayan dahil pinatawag lahat ni PBBM ang kanyang mga special weapons sa Malacanang para pag-usapan ng isang pangmalakasang desisyon na gusto niyang ipanukala. Hindi basta-basta ang proyektong ito mga kababayan dahil ito ang top priority talaga ng Marcos administration. I tell you mga kababayan na game changer talaga itong proyekto na ito kung sakaling matatapos sa termino ni PBBM. Sa katunayan ay nasimulan na at nai-enjoy na ng iba nating kababayan ang mga ilang tapos ng unit. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Just in, mainit-init pang balita mga kababayan. Binigyang diin ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang positibong epekto ng pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program sa ating ekonomiya at sa pagbibigay ng tahanan sa bawat Pilipino. Inaasahan ni Pangulong Marcos na ang mga ambisyong programa at proyekto sa pabahay ng pamahalaan ay lilikha ng positibong epekto sa pambansang ekonomiya. Sinabi rin ni PBBM na ang pambansang tulak na pabahay ay dapat mapanatili upang matugunan ang agwat sa tirahan ng bansa. Nakipagpulong ngayong araw si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development, National Economic and Development Authority at iba pang kinauukulang ahensya sa Palasyo ng Malacanang. Sa pagpupulong, iniulat ng Department of Human Settlement and Urban Development ang pinakabagong mga update sa programa sa pabahay ng pamahalaan, habang ang NEDA naman ay nagharap ng pagtatasa sa paksa kabilang na ang issue at mga rekomendasyon. Ilang kahilingan ang ginawa ng Department of Human Settlement and Urban Development sa pambansang pabahay para sa Pilipino program tulad ng pag-i-issue ng mga garantiya sa pagpupondo. Ang garantiya ay naglalayong pataasin ang kumpiyansa ng mga institusyong pinansyal ng pamahalaan para suportahan ang programa at akitin pa ang mga partisipasyon ng mga pribadong bangko at institusyon. Nais din nitong sertipikahan ang 4PH bill bilang urgent at bilang priority legislations na kasama sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na buwan. Gayon ding matiyak ang paglalaan ng budget para sa mga support facility tulad ng mga basketball court at park sa loob ng pabahay program. Tungkol sa sovereign guarantee na hinihiling para ipatupad ang mga proyekto sa pabahay, nais ni Pangulong Marcos na ang mga ahensya ay makabuo ng mga numero upang masuri pa ang mga panganib na pwedeng mangyari sa pagpapatayo ng mga proyekto. Oops, bago tayo magpatuloy mga kababayan, panoorin muna natin ang short video na ito para sa mga kababayan nating nais magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng pambansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pangarap mo din bang magkaroon ng sariling bahay? Kung ikaw ay isang Filipino citizen, nasa legal na edad, hindi pa naging recipient ng anumang housing project ng gobyerno o pribadong sektor, kabilang sa urban poor, informal settler families, informal sector, minimum and middle-waged earners, mga empleyado ng gobyerno o overseas Filipino workers, active member ng Pag-ibig at may 24 na buwang hulog, edad na 65 taong gulang pababa sa panahon ng pag-loan at hihigit sa 70 taong gulang pag nag-mature ang loan. Dapat ikaw din ay first-time homeowner at may endorsement mula sa LGU at sa Department of Human Settlements and Urban Development. Walang outstanding Pag-ibig short-term loan at walang foreclosed, cancelled o default Pag-ibig account. Ari kang mag-avail ng murang pabahay ng gobyerno sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing 4PH program. Makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa DHSUD at alamin ang mga detalye ukol sa 4PH dahil walang Pilipino, walang bahay sa sariling bayan.
Matatandaang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 34 na inilabas noong July 17, 2023 na nagpahayag ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino bilang pangunahing programa ng pamahalaan ng Pilipinas. Take note mga kababayan, isa talaga itong priority under Marcos administration. Layunin ng programa na tugunan ang pangangailangan ng bansa sa pabahay na umabot na sa 6.8 million mula sa 2017 hanggang 2022 na backlog. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ang itinalagang ahensya bilang pangunahin na responsable sa pagkuha at pagpapaunlad ng mga lupa para sa mga layuning pabahay. At upang matiyak naman ang tagumpay ng programang ito, kinakailangan naman ng Department of Human Settlement and Urban Development ang suporta at kumpiyansa galing sa mga NGO at mga local government units. Lahat ng mga NGOs, LGUs at iba pang mga entidad ng gobyerno ay inutusan na magbigay ng buong suporta at kooperasyon sa Department of Human Settlement and Urban Development para sa maayos na implementasyon ng programa. Ang nasabing ahensya ay may tungkulin na kilalanin ang mga angkop na lupa para sa pabahay at pamayanan, kasama na ang mga bagong township at states development na pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang NGOs at LGUs. Sila rin ang responsable sa pagkilala ng mga magagamit ng publikong lupa at pagrekomenda ng kanilang pagreserba para sa mga layuning pabahay at pamayanan, alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Para sa kaalaman ng lahat, nitong July 16 lamang mga kababayan ay iniulat ng Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Alcozar na tumaas palalo ang interes ng mga pribadong kasosyo, partikular ang mga kontratista at developer, na tumaas ang percentage para dito sa proyektong Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Secretary Jose Alcozar na ang partisipasyon ng mga maraming private partners, mas maraming PH project ang ilulunsad sa lalong madaling panahon. Humigit kumulang 40 projects, karamihan ay binubuo ng matataas na condominium type na mga gusali, ay ang kasalukuyang nasa iba't ibang yugto na ng pagpapaunlad at pagpapatayo sa buong bansa. Tiwala din si Secretary Jose Alcozar na ito na daw ang nakikita nilang susi para ma-address ng pamahalaan ang mga housing backlogs na hindi na umaasa sa national budget. Kabilang sa mga pinakabagong pribadong kontraktor na sumali sa 4PH ay ang Megawide Construction Corporation, na ang real estate arm ng PH1 World Development ay tinapik ng lokal na pamahalaan ng Imus Cavite bilang katuwang ng pagpapatupad ng 4PH project nito na inilunsad kamakailan lang sa Barangay Malagasang 1G. Sinabi din ng kalihim na ang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ang pinakamahirap sa mga mahihirap ay nakukuha na unti-unti sa ngayon ng higit na suporta mula sa mga pribadong sektor.